Hello! Hi! We're very happy, no? Na yung mga nagsalita ko kasi kanina, mga baguhan pa lang yun, no? Mga baguhan pa lang. But, you know, dapat in-honor natin yung courage na meron sila, di ba? Na mag-speak dito sa unahan and baka pag-explain sa inyo, and they deliver nila maayos. Kaya, yun ang punto dun eh. It's not yung sinasabi, but at the very first stage ng success, so hindi gusto yung mga manta sa mamay. Napaka-importante ng courage eh, no? So hindi mo kasi malalaman kung hindi mo susubukan. Parang gano'n lang sila. So sinubukan nila, na-deliver nila, doon pa lang champion na sila sa aspeto na yun. So palakpakan naman natin, no? Okay, so buti nga sila nakapagsalita ako nung pinahawa ko ng mikropono, sabi sa akin ng apply ko, mag-share daw ako nung nahawakan ko na, nangangatog na ako eh. Talagang ang nasabi ko lang noon, kung di ako nagkakamali, good morning, tsaka thank you eh. Yun naalala ko dati. Anyway, hello? Hi! So sa lahat ng mga first-timers, sino yung mga first-timer? Kasakabay? Yung mga hindi pa member. Hindi pa member. At least alam namin yung pagtutulong-tulungan namin, no? Pwede makita kami ng mga first-timer. Ayan, pwede palakpakan natin yung mga first-timer, right? So, kanina, bottom line, ako i-share ko lang sa inyo. Okay lang ba i-share ko kung ano yung nakita ko 20 years ago? Okay lang ba? Yes! That changed my life forever. Okay lang? So, I was once like you, katulad nyo, nakaupo, naimbitahan, yun nga lang ang kaibangan, that was 2006. 5, rather, no? 2005. Naimbitahan ako sa network marketing. Today is 2025. So, basically, when we were invited noong 2005, ang tao mas negative when it comes to network marketing. Ibig sabihin, na nasa isip nila, pag sinabing networking, ang kumikita lang dyan, yung nasa taas, pyramid yan, lahat ng pangit when it comes to network marketing, yun ang nasa isip ng tao. Can you follow? Yes. So, ako naman, ang isa pang problema ko, hindi ako magaling magsalita. Ibig sabihin, you know, mahiyain, nabablanko, yung pag tumawag na ng mikropono, dati isang kausap ko kaya, pag dalawa na, nawawala na ako eh. Lalo pag tatlo, tapos negative pa yung dalawa. Hindi ko alam yung gagawin ko. But, nevertheless, ang isang bagay pala, kapag inaraw-araw mo, darating ang time, sigurado, gagaling ka rin. Yes. Ako, ang isang bagay, ba't inaraw-araw mo, di ba? Gagaling ka rin. Kahit hindi ka marunong mag-basketball, subukan mo, 12 hours, mag-dribble ka everyday for 1 year. Yung sabi ng ibang hirap-hirap niya, natural, may hirap kasi hindi ka sanay. Diba? Natural, mahirap. Sabi ng iba, yung galing-galing mo na magsalita, husay-husay mo. Dapat lang, 20 years na. Dapat lang. Ang tagal-tagal mo nang ginagawa, magtaka ka. 20 years na, bobo pa rin magsalita. Yes or yes? So, ibig sabihin, paano namin nagawa? It's very simple. Tip number 1, dapat, araw-arawin yung ginagawa, yung negosyo. Correct? Kasi kahit hindi ka marunong mag-basketball, dribble ka, 12 hours, 1 year, gagaling hindi. Gagaling hindi. Tandaan nyo guys ha, lahat ng bagay sa mundong to na pag-aaralan. The only 2 skill na meron tayo, no? The only 2 skill na meron tayo, nung pinanganak tayo sa mundong to, is dumede at umiyak. Dumede at umiyak. O, sino may mga anak na? Taas ang kamay. May mga anak na. Yung mga anak nyo, nung pinanganak, naglakad na? Matakot ka, tiyanak yan, di ba? Paano pa ka na, naglalakad yung bata, correct? So yung bata, yung anak mo, nung bata pa lang, anong alam niya lang? Umiyak, paggutom, tama? Uy! Umiyak, paggutom, umiyak pag may discomfort, yun lang ang skill na alam. Tsaka yung dede. Correct? And the rest, napag-aralan. Ibig sabihin, di ba naalala nyo nung bata tayo, yung may workbook ka pa? Yung letter J, gaano mo inulit-ulit? Di ba? J, sa pinakamahirap eh. Di ba yung workbook mo, yung textbook mo, tapos grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, can you follow? Yes. Pinag-aralan mo rin ang magbasa, magsulat, lahat yan, mag-math, lahat ang pinag-aralan, and eventually napag-aralan mo. Yes or yes? Yes. Kung yung mga yun nga, ng mga bagay na yun ay napag-aaralan, ang pagyaman po ay napag-aaralan din. Yes. Naintindihan nyo yung sabihin? Ang pagyaman, napag-aaralan din. Nagkataon lang na nag-aral tayo ng pagkatagal-tagal sa eskwelahan, academically, we're good, academically, prepared tayo, pero financially, uneducated. Ibig sabihin, ang daming tao nag-aral, no? Elementary, high school, college, debit, credit, kupit, di ba? So, dami nag-aralan.
Hindi niya alam paano kikitain yung first million niya. Can you follow? Yes. Kaya ako, sa side ko, nung na-realize ko yung mga bagay na to, sabi ko, ano, kaya doon ko na kinareer yung network marketing. Isa sa pinaka-nagustuhan ko dito, are you still there? Yes. Isa sa pinaka-nagustuhan ko dito, unang-una, no, may pangarap po ba kayo sa buhay? Yes. Sino may pangarap? Taas ang kamay, may pangarap. Kamusta yung pangarap nyo? Number one, ang pangarap dapat pinagpaplanuhan. Kasi pag hindi mo pinagplanuhan ang pangarap mo, magugulat ka, 30, 40 ka na, 50 ka na, wala ka na-i-hit. Dahil sa hindi mo siya sinusulat, hindi mo nililista. Can you follow? Yes. So, ibig sabihin pala, dapat pala ang mga pangarap, like kotse. Anong klaseng kotse? Oh, malaki, maliit, puti, pula, itim. May kurtina, wala. Oh. May banda pa sa likod. So, yung kotse na pangarap mo, house and lot savings. Ito lang kasi yung pinaka-tumatak sa akin no? It is very important na ma-realize mo to kasi yung pag-join, it will just follow no? Pag naintindihan mo kung bakit mo kailangan siyang gawin. Kasi kapag hindi mo naman talaga naintindihan bakit mo siya kailangan na gawin, ba't ka nagawa ng paraan? Ba't ka sasali? Ba't mo kakalarin? Correct? Ganun na siya kasimple. So, parang ganito. 2023, nag-start kaming tawag dito, na 2023, nag-start kami mag-vlog, pero trip lang. No? Yung pag-vlog namin, nagulat na lang kami, ako kasi, nag-network na ako ng ilang taon Alam ko na yung formula sa success I know the formula, I know what to do. So eventually, alam ko, mag-momentum. Basta araw-arawin lang. And true enough, nag-momentum na ngayon. Magsi-600,000 na yung subscribers natin ngayon sa naunang sumapag yung TikTok, tapos ang sumunod yung Facebook. Nauna ako sa TikTok kasi yun ang pinakamarahas na platform Ang TikTok ang pinakamarahas na platform Kasi ang Facebook, medyo ang tao, may respeto pa. Pero pag sa TikTok, talagang bardagulan kung sa bardagulan. Naintindihan nyo? So, nauna ako sumabog doon, tapos nagawa na sa Facebook, then sabi ko, ang formula talaga sa success, parehas lang. Okay, magalala, hindi ko yun ituro kayo lahat. Sa Tuesday, dapat umattend kayo. Marami tayo mga bagong material sa Tuesday na isi-share mo natin sa inyo. Okay na ba yun? Yes. Okay na ba yun? Yes. So, parang wala na kayong buhay. Okay na ba yun? Yes. So, balik ako dito, no? Kotse, house and lot savings. So, kailangan mo tong presyuhan. Kailangan mo tong computein. Kasi, birthday party nga ng anak mo, pinapaplanuhan. Yes or yes? Yes. Luto ka ng spaghetti, magbibili ka, di ba? Basta ka lang bumili o may measurement? May measurement. Ilang sibuyas, bawang, karne. Yes or yes? Hotdog, may measurement. So, it is very important. Meron bang kinasal na pagkagising niya, kasal lang siya? Di ba wala naman? At the end of the day, kahit yung nagkikinakasal, kailangan magplanuhan. So, yung pangarap mo, ladies and gentlemen, habang hindi pa huli ang lahat, kailangan mong pagplanuhan. Number 2, ang pangarap, kailangan lakihan. Kasi pag hindi mo nakuha, at least, malaki pa rin. Correct? Yes. Kasi mahirap sa iba, huwag daw mangarap at turo kasi, dalawang klase ng turo yan Yan ang pala yan. Gwapo talaga. So, everybody say mindset. Everyone, tayong lahat, meron tayong set of mindset, no? Principle. Nung bata tayo, nadala natin hanggang paglaki natin. At yung mindset na yun na yung belief system mo. So kung ano yung nasa isip mo, yun ang tama. Halimbawa, Roman Catholic ka, ilan dapat ang asawa? Dalawa. Isa. Kung ikaw ay Muslim, ilan? Pwede ang 2, 3, 4, depende kung kaya mong buhayin. So, kung ano yung mindset na dala-dala mo, kung ano yung belief system na nasa loob mo, yun ang paniniwalaan mo. Kung Sabatista ka, alam mo, bawal lumabas pag Sabado, correct? Yes. Hello? Kung Iglesia ka, bawal kumain ng dinuguan, anything na may dugo. So, etong mindset mo, yung nakasaksak dyan sa utak mo, yun ang mag-create ng tinatawag na result. So kung gusto mo na maging ng resulta, gusto mo ng kotse, gusto mo ng house and lot, gusto mo ng savings, ang kailangan mong ayusin, hindi yung result, kung hindi yung mindset. The root cause. You have to go to the root cause. No? Wala naman kasi OFW
Pero hindi yung naging hadlang dahil nasa isip niya, pag nasa abroad siya, yayaman siya. Yes or yes? Yes. So, at the end of the day, this kind of people, success, hindi siya nangyari overnight. And failure also, hindi rin siya nangyari overnight. Success and failure is day by day. May decision na ginagawa ka, so yung mindset mo, ito yung mga programs, no? Ano yung mga programs na nakasaksak sa isip mo? Hindi mo kaya, bobo ka, no? Dalawa kasi yan, di ba? Ito yung poverty. Poverty. Hindi mo kaya, bobo ka, tanga ka. Ito yung abundance. Kaya ko yan. Kaya nga mayroong iba na nag-network, ang daling mag-give up ng iba. Ang daling mag-quit. Ang daling ma-negative. It's because poverty yung utak. Na-reject lang ng isang beses. Para sa akin kaya to? Para sa akin pa talaga itong Ascendra International, di ba? Yung tipong 3 months na hindi ka kumikita, tapos isa lang ang downline mo, nag-quit pa! Isa na nga lang yung downline mo, 3 buwan pang binulok mo, tapos wala pang kapares, nag-quit pa! So, kung ikaw, ang mindset mo, poverty ka, loser ang mindset mo, hindi ka abundance, scarcity, ang nasa isip mo, hindi para sa iyo to. But let me tell you this. Kahit mag-quit ka, hindi mo gawin itong Ascensus Prime, at the end of the day, may hihirapan ka pa rin mag-success. Bakit? Pag nag-negosyo ka ba, wala nang rejection? Bakit? Pag gusto ka mag-success, hindi ka na mahihirapan? Lahat ng bagay sa mundong to, pinaghihirapan. Ang problema kasi sa iba, gusto ng success, ayaw maghirap. Ano ka, tanga? Marami kasi, halimbawa, ang pagpabayad, real talk lang, ang pagpabayad, mahirap hindi? Mahirap! Mahirap ang pagpabayad kasi pag nakakita ka na ng lechon, naglalaway ka na. Di ba? Pag nakakita ka na ng coke, ng ice cream, ng cake, mahirap! Tapos magda-diet ka, magsisit-ups ka, magja-jogging ka, magtrabaho, mahirap, pero okay lang. Kasi diba, kapag nagawa mo, ikaw lang naman din na mag-benefit. Yes or yes? Yes. Kaya okay lang, mahirapan kayo na ginagawa nyo itong Ascensus Prime. Because kapag yumaman ka dito, ikaw din na mag-drive ng kotse mo. Kapag nagkabahay ka dito, ikaw din ang titira sa bahay mo. Kapag ikaw, hindi sabihin, huwag mo itong gawin, parang ganito. Halimbawa, ikaw yung nagsisit-ups. Tapos yung friend mo yung pumapayat, ay punyeta, huwag mo gagawin yung, huwag mo na, mahirap agad yun, di ba? Nagsisit-ups ka. Tapos ang gumaganda ang katawan, yung kasama mo, ay, wag, sayang ng effort. Does that make any sense? Are you there? Yes. Ikaw yung nag-gym, ikaw yung nag-diet, tapos yung coach mo ang gumaganda ang katawan, kalokohan yun. Yes or yes? Kaya dito, kapag nahihirapan ka, iba ang yumayaman, itigil mo. Pero naman nakakatuwa sa Ascensus Prime, no? Ikaw yung mahihirapan, ikaw yung marireject, ikaw yung mapupuyat, ikaw yung pwedeng pagtawanan. Pero at the end of the day, pag nalampasan mo yung tinatawag na survival mode, no? May survival mode kasi tinatawag dito 3 months, 6 months, 1 year. Kailangan ma-survive mo yan. 3 months, 6 months, 1 year. Kapag na-survive mo yan, wala nang ibang mapupuntahan kundi ang tuloy-tuloy na pagsabog ng grupo mo dito sa Ascensus Prime, sa Ascentra International. Kailangan mo lang na-survive no? Sa una, huwag mo munang tingnan, nayayaman ka. Kailangan mo na i-survive mo. Sabihin mo sa katabi mo, i-survive mo muna. Pag sinabi mo i-survive mo, pag sinabi mo survive, I'm gonna give this another try. I'm gonna give this another day. Hahata uli ako bukas. Mag-iimbita uli ako bukas. Kaya hindi natin ko sabihin? Because kapag na-survive mo, nasanay ka. Alam mo, sa dami ng gusto ko sabihin, hindi ko alam kung saan ako uunahin Pero ganyan din na ba kayo? Nasanay ka, tawag ito, nakuha mong patama-tama. Eventually, magiging sobrang madali na lang ang negosyong to. Nakuha nyo? Kahit nasaan ka, kayang-kaya mo itong gawin. Anyway, hindi ko na kailangan na lumayo. Yung programs mo, yun ang nagiging dahilan bakit ka nagkakaroon ng decision. Everybody say decision. Decision. Yung doon ka nagkaka-decision Like halimbawa, ano ba yung mindset ng COVID?
delikado, kailangan magpabaksin, kailangan na ganito, kailangan na ganyan. So kahit na hindi pa safe and proven yung vaccine, since na program ka na, sa katuta ka nakuha mong program, karamihan sa inyo, nagdesisyon na magpabaksin. Yes or yes? You follow? Ako hindi. So, eventually, na nagdesisyon ka, anong ginawa mo? Nag-try. Nung nag-try ka, anong ginawa mo? Action, eventually, result. So if you really want change sa result, you gotta change your mindset. So ano yung mga mindset na nakuha mo? Meron ka sa pangarap mo. Huwag ka mangarap ng malaki. Kapag hindi mo nakuha, masaktan ka. Yun ang turo ng mga kampas lupa. Nahirap kasi sinuli mo sa'yo mama, taas ang kamay. Hindi magtaas ang kamay. Sinuli mo sa'yo mama, taas ang kamay. Napaka-importante ng reprogramming. That's very important. Kapag hindi ka kasi nakatawid, no? Ito kasi ganito yan eh. For so long, employed parang ganito. I'll give an idea. Bakit ako nahasa sa networking? Ilang libro ang naubos ko because of this kind of business. Ilang libro ang binasa ko. Ilang The Secret ang pinanood ko, inaral ko, nag-notes ako, The Secret, The Power, lahat ng klase ng aaralin, inaral ko. That's why for me, this is very easy. So, pero saan kaya makita ng doktor na hindi nag-aaral pero doktor? Correct? Kasi mo nag-o-opera mamaya nung sinarado na, biglang ay shit, nakalimutan ko yung scalpel. Mas loob pa pala yung naiiwan na nag-o-opera. Did you follow? So, again, experience is relative with time. Do you get it? So, again, bakit tayo dito? Employed, self-employed, business, investor. Isa ito sa pinaka-gustong-gusto kong libro. Kung gusto mo yumaman, gusto mo bagong buhay mo, bagong mindset mo, magkaroon ng laking grupo, you know, read this kasi kailangan galing dito, maitawid ka. Maraming iba, hindi nakatawid. Nung nasa gitna na, bumalik. Nung nasa gitna na, di ba, nakawid na. Nung sa kabakbak na yung rejection at ang hina na, liyado na lang ako. Bumalik. Kasi, at dahil of the day, sabi niya, hindi sigurado, hindi ko alam kung yung mangyayari. Wala naniniwala, so bumalik. So, kaya ang daming Pilipino, actually, bakit sila bumalik? It's because yung mindset, yung program, masyado nang malalim, yung anak, mag-aral ka na mabuti, pagka-graduate mo, maghanap ka na magandang trabaho, matutupan mo pangarap mo. Hallelujah. So, ang tagal na ng mindset, anak, mag-aral ka na mabuti, pagka-graduate mo, anak, mag-aral ka na, hallelujah. Kaya nga meron dito mga distributor, pag umangaten, power, grabe. Pero pag uuwi na naman, mag-isa na naman ako. Walang nangyayari. 3 months na ako. Walang downline. Pag-uwi, walang ulam. Paano ba talaga sa akin to? Di nagduda, nag-quit. It's because hindi nag-aral. It's because hindi tinulungan yung sarili. It's because hindi totally na-reformat. It's very important na dapat na-reformat ka. Kaya nga ako, aral ako ng aral. Nung na-reformat na ako, hindi na ako natatakam sa employment. Hindi ko narinig? Hindi na ako. Dati kasi, nung bago ko nakita networking, ako'y mag-abroad. Yung sana original plan ko eh. Ask me why? Kasi magtrabaho ko dito, magkano na naman nakasahurin mo eh. 10,000, 20,000, 30,000. Sabi ko, mag-abroad na lang ako. Doon ako nakikipagsapalaran. At least malaki ang pera. Nakuha niyo? Tapos pabalik ako dito, may malaki akong ipon, magtinegosyo ako. Yun nga lang, nakita ko na yung network marketing. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kailangan iwan yung pamilya ko at yung bubuuin kong pamilya. Nandito ako sa Pilipinas, mas malaki pa, kikitain ko kung nag-iibang bansa ako. Tapos may leverage pa. Ibig sabihin na may leverage, darating ang time na kahit wala kang ginagawa, tuloy-tuloy ang kinikita. Sino yung gusto ng ganon? Gusto yung ng ganon? Yes! Ako ang living testimony sa past company, 19 years po ako doon, 70 to 80 million ang kilita po natin doon. Nakakabaliw. Nakakabaliw talaga. Sino mo, nakakabaliw. Kaya pag gumawa ko ka na sila.
Wala akong gamit na, hindi na ako mahilig mag-belt. Dati, hilig ko mag-belt eh. Yung mga belt, display na lang sa bahay. Yan, naka-Gucci yan. Nag-Gucci, magkano yan? 35,000 nata yan. Nung bili ko, hindi ko na alam kung magkano kayo ng Gucci belt eh. Yung Hermes ko, nung bili ko noon, mga 75,000, 80,000. Noon yun, noong 2015. Hindi ko na alam kung magkano na ngayon. Ito Rolex ko, nung bili ko to, mga 500,000. 2015, 16. Hindi ko na alam na 2025, parang 700, 800,000 na to. Iba, no? Ngayon, bakit ito yung nangyari sa akin? Again, totally, nag-reformat ko yung sarili ko. Pinaining ko yung sarili ko. Inalis ko yung sumpa. May sumpa kasi yan eh. Grade 1, nakakalago di trabaho. Trabaho. Grade 2, trabaho. Trabaho. Grade 3, trabaho. So yung Pinoy, nakasaksak sa utak niya, automatic ang nasa isip. Trabaho, negosyo. Trabaho. Kaya nga pag nakakita ng negosyo, ang laki ng kapital. Di ba? Ang layo ng utak. Imbis ang tanongin, magkano kikitain, ang layo ng utak eh. Magkano kapital? Ay, wala akong puhunan, di ba? Baliktad. Samantalang yung Chinese, ang mindset niya, ang programming niya, bata pa lang ang mga incheck, ikaw anak, alal buti, pag ikaw nag-alal mabuti, pag graduate mo, ikaw tayo, sarili mo. Negosyo, ikaw magmana ng negosyo natin, matutupad mo pangarap mo. Hallelujah. Yes or yes? Yes, din mo, Philippine Airlines, Alay Bank, Jollibee, Greenwich, SM, Rustan, Robinson, San Cellular, Asia Brewery, Fortune Tomato, grabe. Pilipinas, ano na nangyari? Philippine Airlines, ang may-ari, lusyutan. Imagine mo, Philippine Airlines, lusyutan. Aeroplano, Philippine Airlines, ang may-ari, yung chick. Isa na ginawa lang, China Airlines, no? Philippine Airlines, lusyutan. Jollibee, Tony Tangtang, Chinese. Can you follow? Yes. PNB, dating lusyutan din. Can you follow? Alay Bank, lusyutan. Grabe, China Bank, Henry C. Tindi. Greenwich, Tony Tangtang yun. Red Ribbon, Tony Tangtang yun. Everything, halos ang kinagagalawan natin sa mundong to, ay sa Pilipinas, most ng mga negosyante, ang may-ari, Chinese. At yung mga inchik na to, pumunta sa Pilipinas, hindi naman marunong mag-Tagalog. Anong meron sila? Lakas ng loob. Hindi naman sila marunong mag-Tagalog. Bulol pa nga yung dati eh. Kahit yung mga in Dubai, Indian, sorry. Mga Indian. Pumunta dito, DVD. Tapos makita mo, parang tatawa ka sa ginagawa nila, sa nanginingil araw-araw. Pero after 5 years, may mga kotse na. After 10 years, may mga bayad lupa na. Why? It's because they have the courage, they have the mindset not to be employed, but to go full-time sa business. Hindi na nyo? Kaya ako, tinulungan ko ang sarili ko, sabi ko, kailangan magamot yung sarili ko eh. So, from here, I was able to talon here. Nakatawag nito, nakatalon talaga. Lalo na yung, nakatawid, lalo ng 2023, 24, sabi ko sarili ko, ano kaya ang future natin? Kasi yung past company, medyo gumaganon. Yung pinanggalingan namin na company, 19 years ako doon. Medyo gumaganon. Sabi ko, ano kaya magiging future natin? Never ko naisip mag-employ. Ang nasa isip ko, try natin mag-vlogging. Then after itong taon na to, last year lang kami nag-monetize. Nagpaturo kami ni Sir Julius Manahan eh. Nakaka-70,000 na rin. Kahit ba 70,000, 80,000 isang buwan. Papag-vlog pa lang. Nagsimula kami nun sa post ko, like ko, comment ko, share ko. Doon ako nag-start. Post ko, like ko, comment ko, share ko. Maraming basher, maraming di naniniwala. Same formula. Tuloy lang. Same formula. Dapat may mentor. That's why naging close ako sa relationship matter. Ang dami ko mga naging friend. Yung kilala rin, si Prince Umpad ba yun? Kung kilala niyo yung millions of followers din. Ang dami ko naging friend sila. Tawag ito, hindi ko makita kasi Facebook yun yung magikero eh. Si Carl yun. Yan, naging friend din natin. Tapos yung isang kontrobersyal na kangkong chips. Si Josh Moica, naging friends natin. Ang dami. Nakakatuwa. Lumawak ng lumawak because success has the same formula. You get it? Success has the same formula. And going back here, ang in-apply ko, in-eradicate ko
matuto, in-embrace ko yung ang sabi ng mahirap, ang maikli ang kumot, matutong? Di ba? Imagine mo kung pinanganak ka sa mahirap na pamilya, nawarangin sa yun. Pag maikli ang kumot, matutong! Mamalok ka! Magtipid, magtipid, magtipid! Ladies and gentlemen, hindi ka yayaman sa pagtitipid. Paprangkain na kita. Pinarinig na ba kayong ano? Ako po, yumaman ako sa pagtitipid. Wala! Ang tao, yumaman, pinalaki kasi yung income. Hindi siya nagtipid. Diyos ko, Lord! Kasi na-imagine mo gano'ng kahirap ang buhay kung wala kang pera. Imagine mo, stressful hindi. O sa mga nanay dito, ilang beses yun ang pinagalitan ng anak nyo na patayin ang ilaw dahil nasayang yung kuryente. Patayin ko na nga yung ilaw, sayang yung kuryente. Yes or yes? Yes. Stressful hindi. Stressful! Patayin mo na yung ilaw, sayang ang kuryente. Yan dapat pala gawin mo talaga, palakihin yung income. Are you there? Yes. So, again, pinakakulan mo ba kayo? So, babalik tayo dito, ang turo ng mayayaman ganito. Dapat ka simple lang, sinuli ko sa imaman, nasa kamay. Magkaroon kayo ng mentor. Rule number 1, may mentor ka. Yung mentor mo, nakakausap mo, kaya kami, ang bilis ng progress ko sa vlog. Kasi, may mga mentor ako matindi. Yung mga mentor ko matindi, may shortcut na eh. No? May shortcut na. Parang ganito, sa network. Halimbawa, kung ikaw, nag-network ka ng tawag dito, 4 hours per day, yung iba, ikaw 8 hours. Kasi may daya yung paghihinog nyo dito. May daya yung paghihinog. Ano ibig sabihin? Kapag yung ginagawa ng normal, ikaw abnormal ka. Kung 4 hours a day yung iba, ikaw 8 hours, mauna ka hindi. Kung yung normal, once a week nagpapa-office, ikaw 4 times a week, lalamang ka hindi. Kung yung normal, 8 hours na nag-network, ikaw 12 hours, lalamang hindi. Ang 4 hours na yan, hindi mo yan mapapansin sa umpisa. Hindi mo ito mapapansin sa umpisa. Pero in 1 year, 4 hours times 30 days, sila na to. Times 12 months. Ilan na? 1,440 hours. Ibig sabihin, kung ikaw, mas malala yung pag-network mo compared sa iba, in 1 year, lalamang ka ng 1,440 hours. By this time, sa mga panahon na to, lamang ka na sa iba. By this time, sa mga panahon na to, na ma-realize ng mga kasama mo, huli na sila. Kasi ikaw, malamang, ang galing mo na dito magsalita. Ang laki na ng network mo. Hindi na ibig sabihin, ang laki na ng network mo, hindi ka na mahabol. So, ganun din yung point ko, bakit ko namin nagawa ni better half ko yung pagpa-vlog, simple lang. Yung ginagawa ng iba, ng ganitong oras lang, in-extend namin. Same formula. Can you follow? Kaya ngayon, ang bilis. Normal lang 1,000, 2,000, 3,000 followers every day ang dumadagdag. Hindi na pala pagkadapat yan, di ba? Dati na nagsisimula kami, sabi ko, ano naman kayo sa topic ko? Ano naman kayo sasabihin ko? Pero ngayon, pikit mata na eh. Okay, ito gagawin ko. Tapos na-network, tapos mag-reply sa messenger, tapos ganito, tapos ganyan, tapos quality time, tapos napagsasabay na lahat. Nagagawa na. Ang isang bagay pala, kapag inuulit-ulit mo, sabi ko nga kanina, nagiging madali. Can you follow? Yes. So, going back here, again, huwag kayo ng mentor. Yan. Tip ko sa inyo, get a mentor. Get a mentor. Yung nakakausap mo araw-araw. Yung pwede mo makausap. It's because yung mentor mo, yan ang mag-a-align sa'yo. Yan ang magtuturo sa'yo ng abundance. Kailangan, kung gusto mong yumaman, ang teachings exactly! Paano ka tuturuan ng isang hampas lupa yumaman? Eh, hindi ka sa hampas lupa, paano kayo yumaman? Paano matuturuan nun? Pwede pa matutukan lupa mo yan, natuturo, hindi rin malululungan mo eh. Hindi lang kayo malulunod. Correct? Yes. So,
So, kailangan mo tuturo mayaman. So, ang turo ng mayaman ano? Pag may kaya kumot, bumili ng bago, mas malaki. Pag may kaya kumot, bumili ng bago, mas malaki. Sige nga, sabihin nyo nga. Pag may kaya kumot, bumili ng bago, mas malaki. Kasi why? Why? Ang pagtaas sa presyo ng bilihin, makontrol mo? Kuha ka ng placard, ibalik ka presyo ng santol. Ibalik ka presyo ng santol. Di ba kontrol yan? Pero yun na natutunan mo nung bata ka. Nung bata ka, natutunan mo sa magulang mo, ano, reklamo na reklamo. Ang mahal ang presyo ng bilihin! Ang tingin pa sa TV, ano na rin na nakita? Negative, reklamo, away. So, nakaprogram ka lagi na ano? To blame and complain. Most ng Filipinos, naka-default, they blame and complain. Pilit na kinukontrol ang mga bagay, hindi mo na makontrol. Kaya stress ka, tumatanda ka, hindi naman yung katabi mo. Hindi siya yun. Hindi siya yun. Diba? Yung mga stress, ang mga stress, Diyos ko, ang mga stress, ang bilis tumanda, 30, mukha ng 40, 50. Oh, pero yung hindi stress, kahit na umiidad ng paurong, yung hindi stress. Yung ano? So, ang sikreto, ang kontrolin mo, yung kontrol mo. So, ang kontrol mo, sarili mo. Hey, are you there? Yes. So, kung kontrol mo ang sarili mo, di ang malakihin mo talaga pala dapat, income. Sundan? Yes. So, katulad nito, di yun napansin, hindi ka matapos-tapos. Abra lang nito. Ito lang. Sige. May naiintindihan. Sana may naiintindihan kayo ha. Okay din. Thank you. So, ang car, 1 million, house and lot, 3 million, savings, 1 million. Dapat ganyan, 3, 4, 5. Magkano yung pangarap mo? 5 million. Kaso ito, needs to. Wants. Oh, wala pa yung needs. Kaya dramang buhay. Ito, favorite ko to turo to ni Sir Francis Miguel Galing. Ang drum ng buhay, ito yung needs. Pagkain, etc. May pumapasok na tubig. Kaso may butas. May pagkain, gagastos, di ba? Ito yung income. No? Ito yung income, ito yung gastos. No, lalabas siya. May income, may gastos, lalabas. Napupuno hindi? Napupuno hindi? Hindi. Etong isa, ito yung wants. Kotse, bahay, lupa, etc. So para mapuno to, kailangan malakas yung agos ng tubig na pumapasok. Correct? Pag malakas, malaki ang income, kahit na may lumalabas, mapupuno hindi? Mapupuno hindi? Kapag napuno, aapaw. Pag naapaw, dito papasok. Kaya ang sikreto, palakihin nyo yung income nyo. Kasi pag pinalaki nyo yung income nyo, darating ang oras, mabibili nyo lahat ng pangarap nyo. Mabibili nyo lahat ng pangarap nyo. Kailangan palakihin ang income. Sabihin mo sa katabi mo, kumita ka ng malaki. Parang tinigil na. Sabihin mo, kumita ka ng malaki. Kumita ka ng malaki. Kaso nga lang yung society natin, ang tinuro sa'yo, di ba? Di mo kaya, makontento ka na. Pero yung nagsabing makontento, sila hindi nakakontento. Ang kulit nga di ba? May mga religion, lalo na religion, be careful sa ibang religion. May mga religion ang turo sa huwag ka mangarap ng malaki, hindi ka makapasok pintuan ng karya ng langit. O, di ba? May nagtuturo ng gano'n, huwag ka mangarap ng malaki. Pero yung nagtuturo, may kotse. Yung nagtuturo, pagkatapos, humihingi ng abuloy. Gulo nito Ano ba talaga? Dapat bang kumita ng malaki or hindi? Tapos magpupunta ka naman sa kada religion, kukuha ka ng birth certificate. May birth? Wala. Kukuha ka ng magpapakumon yung campaign, kasal, etc. May bayad wala? Mayroon. Akala ko ba hindi importante ang pera? Ba't may bayad? So again, are you learning? Yes. Inatulan ba? Yes. You have to conquer yung mindset nito, yung core belief mo, going to business. Ano yung business? Take the risk. Sabihin mo sa katabi mo, take the risk. Take the risk. Parang din. Sabihin mo, take the risk. Take the risk. Take the risk kasi hindi naman habang buhay, yan ang edad mo Take the risk. Darating, 65 ka, 70 ka,
ng risk, ano? Gusto mo mag-take ng risk kung 75 ka na? Nasaan ang opportunity niyan? 75 ka na, saka ka mag-take ng? Nasundan? Yes. Ano mas maganda mag-take ng risk? Bata o matanda? Bata. Bata o matanda? Bata. So, ganun ang mindset ng negosyo. Take the risk, tawag dito, financial freedom ang hinahabol. Everybody say financial freedom. Financial freedom. Ano yung sabihin ng financial freedom? Problema yung pera, paano? Ubusin. Sino yung gusto ng ganun ng problema? Yung pag nahulugan ka ng 1,000, di mo napupulutin. Bakit? Dirty na eh. Then, kidding aside, masarap yumaman. Huwag yung pangarapin na maging mahirap, ang pangit, pag piyesta, ang mahirap, paper plate. Ang mayaman, ano, yung mga kutsara, tinitura, magaganda. Tapos, diretso sa VIP. Ang mga dukang pa sa lupa, piyesta, nakapila. Tapos, napapaypay pa, ang tagal naman. Ang hirap pare, pag mayaman ka sa bangko, shortcut ka. Oh, pag mahirap ka, hindi ka papansin eh. Yes or yes? Yes. Mayroon talagang tinatawag na discrimination. That's true. Kahit saan ka pumunta. Pag pumunta ka ng airport, pag PAL, Philippine Airlines, kapag VIP ka, kapag member ka ng ano nila, yung pila mo, shortcut. O, kapag wala, isang oras, 2 oras, 3 oras ka na nag-aantay, wala ka rin. Yes or yes? Yes. So, kailangan mo kumita ng malaki. Mahirap maging mahirap. Sabihin ko sa inyo, mahirap maging mahirap. Wala kang choice. Pag mayaman ka, pwede yung steak. Tama? Ribs. Isda. Mga masasarap. Masarap mo ba yan? Ano ba mga wala naman kasi masyado mamahalin dito sa Bicol eh. Sa Manila nga lang, Wolfgang. Mga ganun, di ba? Magkano bill nyo? Yung kapatid ko, kumain doon. Sabi ko, mayaman na talaga ang kapatid ko ah. Kumain doon, binayaran nila 16,000 ata, 18,000. 4 lang ata sila kumain. Sabi ko, punyeta naman yan ang mga kinain nyo. Di ba? So, pag ikaw, mayaman ka, gusto mong bumaba, pwede. Gusto mo magtuyo, pwede. Tama hindi? Gusto mo mag-sardinas, pwede. Gusto mo magulay, pwede. May paano pag dumapas lupa ka? Masarap ang tuyo. Huwag lang araw-araw. Hahayplatin ka. Tuyo na naman. Magkakasakit ka sa sa bato. Magkakasakit ka sa bato. Kasi kakatuyog mo araw. Yes or yes? Ang sardinas, araw-arawin mo, magkakagalis. So ngayon ikaw, mahirap pa, may ibababa ba? Wag na! Halimbawa, sawa na ako maging mahirap! Hindi pwede! Pag mayaman ka, I'm bored today. Gusto ko mag-commute. Yes! Pwede? Nakabotsi ka. Bored ako ngayon. Tinatamad ako. Mag-commute ako. Pwede hindi? Pwede. Ikaw, mahirap ka. Sawa na ako mag-commute. Gusto ko mag-car. Hindi pwede. Hindi pwede. Yes or yes? It is very important na habang bata ka, kumita ka ng malaki. Kasi iba talaga. Pag may anak kang special child, di ba? Pag mahirap, mongkoloid. Pares lang naman. Pero di ba? Pag mahirap, parang iba yung dating eh. Di ba? Pag mayaman ka, pag umubo ka, weak lungs. Weak lungs ako. Pag mahirap ka, TB. Iba pare. Kaya pangarap ka ng malaki, pag sumikapan mo. Nakuha niyo? Yes. Kung tinumay yung katabi mo, mukha bang ready bang kumita ng malaki? Yes. Mukha bang ready kumita ng malaki? Yes. Pinapalapalan natin yan, di ba? So, bago matapos, nakita ko lang itong yung nangyari sa akin sa journey ko. Sa 19 years ko, sa previous sa company, yan ako dati noong 2006, di ba? Mukhang tuko eh. No, 2006. Kaya huwag ka mag-alala kung pangit ka pa ngayon kasi magwapo ka rin, di ba? Gaganda ka rin. Balik muna tayo doon, di ba? So, ito yung mga time na nangangarap pa lang kami. And, I do the business every day religiously. Not 8, not 10, not 12, but 16 hours. 16 hours! Yung
kulang na lang yung lumabas na yung litid mo, yung kaka-explain mo, sumuka ka na ng dugo na green, kasi dati green pa rin pala ngayon, kasi barley, di ba? So, ganun dati. Tama ba yun, guys? Tama ba yun? Ang-witness nyo? Dati? Sino pinakamasipag? Wala kayo magagawa. Hawa ko mic eh. So, eto, dati, ibig sabihin talaga, bakit mabilis yung transformation? Kasi mas marami yung kinakausap. Tama niya? Mas marami yung kinakausap, mas focus, mas determined, kaya ang resulta, mas mabilis. Para yung iba na, binetwork lang 1 hour per day. Ako, 16 hours. Paano mo ko habulin? Oh. Tama? Kaya ako, tayo, 1 year na, 9 years lang, nakabili ng house and lot. Samantalang yung iba, kumain na ng 17 years doon sa previous company, naka-second car pa lang. Nakuha nyo? Hindi kasi nila ako mahabol sa activity na ginagawa ko. Hindi nila mahabol eh. Nakuha nyo? Yun yung sinasabi ko kanina, yung 4 hours per day. Hindi mo yung maramdaman sa umpisa. Pero after 1 year, ibang-iba na yung magsalita ka, yung mag-training ka, ibang-iba na eh. Sige po, next tayo. Ayan! Dati, takot ako magsalita. Ang kaya ko na 18, 19, 20. Pag mga 23, 24 na, tapos 3, 4, ayoko na. Grabe, mahirap. Tapos pag may negative na isa, Diyos ko Lord, nakaka-high blood. Diba? Dati, hindi ko na-handle yun. Yung mga magkaganong pa sa akin. Di ba kung supplement yan? Paano nakakagaling? Ano nga ba? Tawag ko naman ako sa mentor ko, di ba? Mentor, ganun ako eh. Seeker's mindset ako. Everybody say seeker's mindset. Seeker's mindset. Kaya sa mga pinakayumayaman, yung may seeker's mindset, hindi sila nag-aantay turuan. Sila ang nagpapaturo. And only very few people na nakaka-develop ng seeker's mindset. Hopefully, ma-develop yun. Because anybody na may seeker's mindset, lalaman ka talaga sa iba. Kahit sa classroom, yung mga nag-aantay ng turuan, ang bagal ng growth compared sa may seeker's mindset. Nakuha dyan? So, again, yan, nagsalita na ako. Dati, ang gusto ko naman, na downline, senior. So sabi ko, kayang-kaya ko na yung gusto ko ng mga 60, 65. So, ayan, ang dami ko rin naging downline, mga 60, 65. Meron na, 71, 72. Grabe, balik-balikan ko yun, linggo-linggo. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ko eh. Tita, grabe. Sakto, may speaker kami, ang galing-galing sa Sabado, sa Queen Hearty, umattend ka. Ikaw po yung yung sharer. Di siya, oo naman. Tapos after 1 week, di pa rin nag-join. Tita, grabe, gusto ka makilala ni Ap Joseph? Kahit hindi naman. Lahat ng klase ng, I dedicate 20 years of my life sa network marketing. Hindi ako nagsisi. Dinedicate ko talaga eh. Binigay ko talaga yung buong buhay ko. 20 years of my life sa network. Kaya eto, ang resulta. 20,000 people, Araneta Coliseum. Pinapalakpak na to. Ano na to? No? Grabe talaga yun. Siguro si Madam, si Villano sa BU, Filipino professor namin yun eh. Siguro mga 6 months ko yun nilikawan bago nag-join. Meron naman dyan flyers ko. Sa sobrang galing ko na magsalita, napapihin ko, gumawa ng paraan. Pag-join niya, kinabukasan, ang problema niya, wala siyang pamasahe. Ang dami ko na-experience, ang dami ko na-handle, millionaire, multi-millionaire, sila Cabral, na-handle ko yan sa Naga. Kaya, kumbaga, yung skills ko, yung leadership ko, talagang naging adjustable sa pinakamayaman, tapos sa mga pinakalupa, sa pinakamatalino, tapos sa pinakabobo. Nakuha nyo? Na-stretch eh. Sa pakulit, diba? May mga downline na makulit, matigas sa ulo, iba yung nasa isip. Hindi na rin ko sabihin. So, I was really, na-stretch ako na-stretch. Minapajoin ako, dentista. Minapajoin ako po sa kalam. Kinausap ko, tapos pinamit ko kay Joseph, ABC rule, hindi pa rin nag-join. Sabi ko, pupuhunanan ko to ng Kasi alam niyo, pag network, negosyo to eh. Minsan yung iba nakakalimutan negosyo to eh. Sabi ko, pupuhunanan ko to, banding. Sige, banding. Pag banding, kinabukasan, nag-join. Nakuha niyo? Pag kinabukasan, nag-join. Edi sulit. 1,000 ang ginastos. Magkano ang direct referral na time? 500 lang, pero yung may pairing. Sa atin, magkano ang direct referral? Sa builder, 3,500. Bakit ka maghihinayang mabuhunan ng 500, 1,000 kung alam mo naman ang potential yung prospect mo? Yes or yes? Ang daming ganun.
patay ka pa nagtanong ka, anong ginagawa mo? Ganito kasi yan. Ganito yan. Latag dito, latag doon. Dami namin experience. Si Apelman, may mag-join na sa kanya, tuwang-tuwa siya. Yung nagsalita nung isang araw, sabi niya, yes, Apelman, mag-join na sa akin. May dala na siyang pera. Tapos sabi niya, oh, asan ka na bro? Dito na. Oh, yung magkano yung dala mo? May dala ko dito 600. Ba't 600? Eh, di ba po, 598 yung yung pay-in? May dala ko 600. Ay, hindi 598, 5980. 5,980. Akala niya 598. May dala ko siya 600. So, hindi na nagpakita. Hindi na nagpakita 598. So, grabe, grabe, ang saya ng journey because inaraw-araw lang namin na ginagawa yung network marketing. In-enjoy lang namin yung journey. Kami ang nagsasara ng Pacific Mall, pinapalayas na kami dyan sa food court, di ba? Kasi mga networker, hindi na kami nag-order. Tapos minsan ang technique namin para makatipid, iced tea lang. Kasi pasuka pa ako dati, 100 pesos for this, pinagkakasya. Pero potential yung prospect, iced tea. Magkano naman iced tea that time? 30 pesos. Tapos nalalagay yung prospect, inom ka po. Tapos ikaw po, hindi, busog na ako. Pero ito to, kumakalam na yung tiyan. Kumakalam na yung tiyan. But you know, that's all part of the process. Everybody say process. Kasama niyo sa process eh. Na-enjoy namin yun, hindi niya naman alam. You know, pag may kinakausap ka palang 5 set ng OPP per day, AIF, 5 presentation, gagaling ka. Gagaling ka. Gikinig tayo, magpapamasala kami nila Joseph, gumagaling na ako magsalita eh. Dati hindi ko nasasagot ko na eh. Dati sabi sa akin, di ba nag-networking ka, Jackie? Sabi ko, yes. Sabi niya, mayaman ka na ba? Sarcastic? Hindi ka naman nag-cheat. Eh, hindi pa. Kasi sabi ko, bago pa lang ako dito. Sabi ko, ikaw, kamusta na yung trabaho mo? Okay naman din. Sabi ko, ikaw, mayaman ka na rin ba? Sabi niya, hindi pa rin. Okay lang yan, sir. Quits tayo. Tabla. Doon ako tumapang, doon ako natutong ipaglaban kung ano ang tama, doon ako naging proud sa networking. Alam niyo, ang negosyo to, kung proud ka dito at hinahataw mo to, pinaglalaban mo to, ipaglalaban ka rin ng Ascendra International. Ipaglalaban mo rin. Pangarap ko dito, di ba? Kasi after yan, eto na. Di ba? Eto na tayo. Dito na pansin, hindi tayo matapos-tapos. Sige po. Yan. Isa sa mga country na puntahan ko, China. Sino yung gusto makapunta ng China? Nasa kamay. Ang China ay nakakapagod maglakad. Pumunta kami dyan 2014 ata. Parang 14 ata. Ano yan yung Great Wall of China? Yan. Bilangin niyo yung bansa, China. Sige po. Sunod, ito. Amerika. 3 linggo, Amerika. Nagkanin kami nung pauwi na. Alam nyo, sino sanay sa kanin? Sanay sa kanin. Ang hirap pag grabe. Diyos ko Lord. Kahit anong kain, hindi ka nabubusog eh. Alam mo yung salad, tinapay, salad, tinapay, mashed potato. Ano ba yan? So, yun yung buhay namin sa Amerika. Kung nakakain na kami ng kanin, nung pauwi na kami, kasi na-invite kami doon sa bahay, ng kapatid ng isa sa may-ari. Nakuha niyo? So, Las Vegas. Sino gusto makapunta sa Las Vegas? Mag-casino. Diba? Mag-casino, magbakasyon. Grabe. Kaso pumutok dyan talaga yung lips ko eh. Kasi dry yung weather eh. Mainit na malamig. Alam mo yun? Mainit na malamig. Isa pa yan, bakit ayaw ko sa ibang bansa manirahan? Ayoko talaga. Kasi, maririnig yung may mga tao nasa Canada, pero mas gusto pa rin nila Pilipinas. Kasi sumasabog talaga yung skin nila sa Canada eh, kapag taglamig eh. Kaya isa pa yung sa rason ko, bakit ayoko talaga sa... Ang ibang bansa, bakasyonan lang. Yung pagsawa ka sa Pilipinas, punta ka ng ibang bansa. Sino yung gusto ng gano'n? Pagsawa ka sa Pilipinas, I want to go to Hong Kong, di ba? I want to go to ganito. Yan, eto Dubai, di ba? So, nakapasok kami dyan sa mall, Dubai Mall. Merong ski sa loob ng mall. Grabe! May ski resort sa loob ng mall. Diba kung nakaposa ka dito sa mall, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos na.
Di ba? Mga lottery, tapos na. You know, you go to Dubai Mall. Grabe, isang part ng mall, may resort, ski resort, solid. Yung kasi, woo! Di ba, nag-Dubai na kayo? Yes. Oh, di ba? Ilan ang bansa yan? 3 na. Ikaw, wala pa. Sige po. Yes! Eto, Abu Dhabi! World's fastest roller coaster. Kapag naging tropa po namin kayo, medyo bully po kami. Ibig sabihin, kapag may roller coaster, kasakay ka talaga sa ayaw mo sa gusto. Alam niyo ko bakit? Kasi nag-bully din ako dati eh. Sabi sa akin niya apply, akala ko ba, parent down? Gusto ba yumaman? Yes! Halika! Yan, sula kayo. Diyos ko, halos lahat ata ng ayaw ko, nasakyan ko. Space Mountain, sa Disneyland, Ocean Park, yung gumaganon. Hellraiser, lahat ng klase sa Amerika, yung nahuhulog pa. Diyos ko, Lord, di mo alam yung unti-unti kayong inaangkiyan. Di mo alam kung ano. So, well, yun ang, I think, nakapag-contribute yun sa akin. You know, why I become a better man, a better person, a better leader. Yan, 4 na. Ito, Maldives, 5. Grabe, susumpa mo ang travel time. Kasi pa-Maldives, punta mo na kayo Malaysia, mga 3 to 4 hours, layover kami ng mga 10 hours, 12 hours, tapos pa-Maldives na naman. Tapos yun, panlima yan, ikaw wala pa. Sige po, next po. Yan, ang ganda naman yan. Sino ba yan? So, yan yung pang-anim namin ni Mentor Juliana. Palakpakan nyo naman si Mentor Juliana. So, pang-anim namin na bansa, Singapore. Sige po, next. Pang-7, Malaysia. Sige po, next. Pang-8, Thailand. Grabe, sino yung gusto ng ganon? Every year pupunta na ibang bansa. May na yung takas ng kamay. Sino ba yung gusto? Every year pupunta na ibang bansa. Mamaya, baka baliw ka na. Maalala mo, hindi ka pa member. Ha? Hindi ka pa member. So, sige po, next. Grabe. Ito naman, Japan. Di ba? So, nakapunta kami ng Japan. Bago nasunog yung doon sa Glico. No? May nasunog kasi doon yung Ichiran eh. Bago nasunog yun, few months ago, nakapunta pa kami doon. So, nakakain kami ng ramen doon. Sige po, next. And yan, nakapunta pa kami ng South Korea. All because of network marketing. No? All because of network marketing. And sige po, next po. Yan, nakapag-Hong Kong pa kami. Birthday. Ay, hindi. Valentine's. So, sabi namin, board na tayo, mag-Valentine's dito sa Philippines. Saan tayo punta? So, yan, nag-Valentine's kami sa Hong Kong. Sino ba yung gusto ng gano'n? No? Mag-Valentine's sa Hong Kong. Gusto. Ikaw, wala pa. Sige po, next. Yan, ito yung first car ko kasi, hindi ko na mahanap eh. Altis yung second hand. Ito yung second car ko, D-Max. Ito yung third car ko, Toyota 86. So, sabi nga ni Mentor Juliana, nung first kami na nag-meet, Toyota 86 yung dala ko. Kanina nakwento niya, sabi niya, first time mag-meet, naka-sports car. Sabi ko, syempre, paano mapapa-oo kung hindi naka-sports car? Di ba? Bakit yung sabihin dito sa mga lalaki, kumita kayo ng malaki kasi, you know, tama ba? Yes or yes? Kumita ka ng malaki kasi iba pag naka-sports car. Sino rin yung gusto naka-Mustang? Gusto naka-Mustang to Lord? Boom! Di ba? Dati, babayad ka lang, mama, bayad po, si John T. Kasi malaki, gusto ka ng sukli. O ngayon, naka-sports car na lang, mama, bayad po, full tank. Dati, di ba? So, kailangan lang na, pag sumikapan mo, mangarap ka ng malaki. Yan. So, sige po, after po yan, yan po yung dinesign. Grabe no? Grabe no? Lahat ng to, kaya gawin mo ng network marketing. Diyos ko, grabe no? Grabe. Alam mo, nung nagtatry ako dyan, kahit di ka maligo eh. Alam mo, puging-puging ka sa sarili mo eh. Alam mo, kahit hindi ka pa naligo, kahit naka-short ka lang, naka-boxer ka lang, nakasando ka lang. Diba? Pagbaba mo, nasa ng mga negative. Nasa ng mga negative. Kaya, lahat ng yung pinagdadaanan nyo, bayad yan lahat pa ng billionaires kayo. Sasaya-saya ka ng national, di ba?
sige po, next po tayo. Ayan, so yung fourth car namin, Fortuner. Yung fifth car namin, Camry. Camry ang dala namin ngayon. Yan, Camry. Ano yan? 2.6 million na ata ngayon, 2.7 million. Grabe, kaya pag tinanong ko, magkano yung Camry mo? Actually, ano lang yan, 200,000. Bakit? Kung hindi nag-executive, hindi naman magkaka-Camry. Yan, tama. So, and next po, ang Ascentro, yan, ito yung bahay nila Papa Mama dati. Yan, madulas ka ng konti, sala na. Ang gulo, no? Grabe. Yan ang tatay ko, magulo. Madumi madumi. Yan. Yan. So, dahil doon, yun na natulak sa akin. Sabi ko, ayoko maging mahirap, no? Gusto ko talaga yumaman ako eh. Nagigil ako yumaman eh. Kaya, 9 months, yung 16 hours na pag-network, na minsan 18, 20, literal. Yung meron kami, lahat, eye bag, kabag, shoulder bag, lahat na ng bag eh. Yung, literal, una kasi natakot din ako, sabi ko, papangit ako nito. Sabi ko, sa bagay, kung wala kang pera, pangit ka talaga. Tama ba? Kasi nasa isip ko noon, magkakatagyawan, papaya. Nakuha niyo? Papaya. Kasi yung routine mo, maiiba. O, so sa mga nag-network dito, nag-uumaga, sino mga ilumaga dito mag-network, sa mga ilumaga. Diba? Mag-iiba talaga yung tsura mo eh. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang. Kasi hindi naman to habang buhay. So, true enough, 9 years, 2015, we were able to makapagpatayo kami ng first na house and lot. Grabe. Alam mo, araw-araw ako bumabalik dyan. Titingin. Naghahalo ng simento, nakikikwentuhan. Mukha akong tangay. Ganun pala yung yung pag-unang bahay, parang unang kotse. Alam nyo kasi, ang pinakamasarap sa kotse, yung first car. Yung second car kasi, wala na masyadong dating yan eh. I tell you. Ang second car, ang third car, ang fourth car, wala na masyadong dating yan. Yung first car lang talaga. Kasi, sino may kotse na? Gusto ng kotse? Gusto ng kotse. Iba ba may kotse? Aalis ka fresh. Darating ka fresh. Pag walang kotse, alis ka fresh. Darating ka. Bilasak ka na. Bilasang isda ka na. Yung itsura mo, diba? Yung buhok mo, nabaho ka na, yung makeup mo, lusaw na, tama. Iba pag may kotse. Correct? Pag first time mo, kahit na nilak mo, higising ka ulit. Sabi gabi, nalak ko kaya? Pababa ka na naman, titingin ka, tapos pag-akyat mo, na-off ko kaya? Titingin ka na naman. Iba first time. Lalo na pag first house and lot, grabe. Walang araw na hindi ko binabalikan, not unless magpa-Manila. Kaya nasubaybayan ko yung first na bahay namin ni Mentor Juliana nung tinayo. Nasubaybayan ko lahat. Sa pagkalalim-lalim na poste, lampas sa 2 tao, yung lalim. Lampas sa 2 tao. Kabit-kabit pa yung lahat ng beam. Baba, taas. Tie beam, yung beam pa sa taas baba yan. Yung footing na pagkalaki-laki. Ang footing ng bahay, ganito. 1, 2, 3, 4. Itong 4 na to, isang footing pa lang yan. Isang footing. Siguro sa iba, ito na yung Pero kaya, ganyan yung footing. So, ladies and gentlemen, I was so happy and proud nung habang tinatapos yan. Sinimulan yan June of 2015. Natapos yan February or March of 2016. It's a 7 million house and lot, fully paid, cash! Grabe! Saan ka nakakita? Networking lang yan. Walang utang. Cash na binayaran. Dati nagkautang din ako, pero eventually nung... Kaya sabi ko araw-arangan nyo lang talaga ito Habang yung iba nagpapahinga, ikaw, you build your network, your empire. Wala kang pakialam. Basta gawin mo lang, araw-arawin mo lang. Kasi gagaling ka, huhusay ka, makakuha mo yung tamang tao. Kaya that time na yung iba nakakabol, medyo huli na sila. Kasi ikaw, nakagalamay ka na. Nakuha niya? Sino yung gusto magkaroon ng first house yan na? Kasi masarap. Anong feeling na pagkagising mo, yung bahay mo, naka-aircon ang lahat ng kwarto. Naka-tiles ang lahat ng, pati yung CR, grabe. Lumaki ako sa isang bahay ng CR, Diyos ko Lord, nakakaano mag-CR. Dahil sa yung lupa, Diyos ko. Tapos may, di ba, may ipis, di ba? Tapos pag nahulog pa yung sabon, Diyos ko Lord, doon ako lumaki. Lumaki ako sa isang bahay na hindi mo mga matawag na bahay. Hindi pa yung bahay nila, yung nakita nyo? Nagre-renta lang yun si Papa Mama. NPA ako dati.
no permanent address. Malipat-lipat kami. Magra-rent dito, magra-rent dito, magra-rent dito. Naranasan ko yun. Naranasan nyo gano'n si Art? Tapos yung pupupo ka, nakakadiri, tapos laki-laki ko na, naging irinola ako. Kaya sabi ko, high school na akat ako noon eh. Sabi ko, ayoko magpupo doon kasi parang Diyos ko, Lord, parang may kukuha sa'yo. And all of that, sabi ko, ginawa ko yun ang motivation. Sabi ko, motivation ko yung sarili ko eh. Sabi ko, ayoko na ganito magiging buhay ng bubuhay kong pamilya. Ayoko. Ayun na bilang naging motivation ko. Kaya, yung umaga, ginawa kong gabi, yung gabi, ginawa ko umaga. Grabe, first time ko sa buhay ko, nag-down payment ako ng 1.5 million ata nung gagawin yung bahay. Tapos after, bayad ulit ng 1 million. Tapos bayad ulit ng 1 million. Tapos grabe. Every 2 months, 3 months, nagbabayad ng 1 million. Tapos after that, natuwa ako sa trabaho, binigyan ko ng bonus yung gumawa, parang extra 300,000. Wow. Thank you very much. Tropa din kasi. Masarap po ba yun? Yes. And next po, after po nun, ayan, Asentra na. Bakit wala ka masyadong binibida sa Asentra? Natural, 2 months, may bibida ko dito. So, ito yung konting achievement sa Asentra. First check ko, 82,000. Si Mentor Juliana, 25,000. Sige po. Next check ko, 124,000. Yan. Sige po. Next check, 269,000. Grabe. June 30 nag-start. July 31, naka 400,000 plus na. Sige po. 122,000. Sige po. Wala na. Yun! Di ba? So, ladies and gentlemen, sino yung may natutunan? Kasama kayo. May kami na-excite? Ang moral lesson nito, napakasimple lang. Ito yung future na nag-antay sa atin. Kaya ako nakwento kanina yung past na experience sa former company kasi alam ko kung saan papunta. Alam ko ano mangyayari. No? And nagawa ko na sa ibang mga bagay dito sa Asentra, sa Ascensus Prime, uulitin na lang natin. All you have to do is be part of the system, mag-join ka na, ubusan ang lahi to. Ubusan to ng lahi. Dapat yung lahat ng kakilala mo, kaibigan mo, kateks, katokis, kabit, kalaguyo. Lahat ang kausapin mo, di ba? Upo! Itatapli ko. Hindi mo kasunod ang bahay mo, di ba? Dapat gano'n. Ubusan ang lahi to. Kasi 1 year, 2 years, 3 years from now, kayong lahat ang mag-benefit dito sa Ascensus Prime. Right? So with that, ladies and gentlemen, thank you very much. Okay lang, iwan ko kayo ng isang kwento. Okay lang? Yes! Isip ko, may kwento kasi ako nasa isip, kaso medyo astos eh. Saka na lang pag ano. Proud. Medyo green eh. Pero sige, hindi ito green. Susunod, pag ano. Dito, may isang puno. Sino mo nila may puno? Ha? May puno. Sa taas, may nest ng agila. Sa baba, may nest ng chicken. Okay? May nest ng agila, may nest ng chicken. May isang itlog ng agila na hulog sa nest ng chicken. Can you follow? Yes. So, akala nung nahulog, chicken siya. Pero agila siya. So, nung ito, nagpisa, nabuhay yung agila na parang manok, kumain na parang manok, gumalaw na parang, pero chicken siya. So one day, may mga lumilipad na agila. Sabi niya sa nanay niya, basta parang manok yun. Sabi sa nanay niya, Mama, gusto ko maging agila pagdating ng oras. Sabi ng nanay niya, ano ka ba anak? Manok ka lang. Bubuhay ka parang manok. Mamamatay ka parang manok. Hindi ka agila. So yung agila, na ang thinking niya, manok siya, nabuhay na parang manok, kumain na parang manok, namatay na parang manok. Pero agila siya. Ladies and gentlemen, ang moral ng kwento, lahat tayo agila. Lahat tayo magaling. May nagsabi lang sa'yo na hindi mo kaya, hindi para sa'yo yan, so on and so forth. But at the end of the day, huwag ka magpapalit ka sa sabi ng ibang tao. Ikaw ang nakakita, ikaw ang champion, ikaw ang magdadrive ng sariling buhay mo. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat po sa host para wala ka. Thank you.